Malaking dagok para sa mga magsasaka sa Benguet ang mga masasayang na pananim dahil tinamaan ng frost o andap sa tindi ng lamig doon. Saksi ang GMA Kapuso Foundation sa sakripisyo at katatagan ng mga magsasaka anumang pagsubok ang dumating sa kanila. Kaya naman agad tayong nagtungo ng Benguet para maghatid ng tulong. Ang nakakangatog na lamig sa Atok, Benguet, pati ang mga nagagandahang bulaklak, ang binabalik-balikan ng mga turista dito. Kung masigla ang turismo sa Atok, matamlay naman ang mga magsasaka doon. Daing kasi nila ang kumunting ani dahil sa frost o andap. Kwento ni PJ, 27 hanggang 35 pesos per kilo nila na ibebenta ang mga repolyo. Pero kung nabalot na raw ito ng yelo, 15 na lang per kilo. Yung first class sana, naging second class na. I-sprinkler kami ng tubig para matunaw agad yung ice para ma-prevent sa damage. Naghahanda na rin ang mga magsasaka sa pinsalang dulot ng frost na maaari pa raw umabot hanggang Marso. Kailangan may timing mo lang yung tanim mo para malampasan yung frost. Hindi rin ligtas sa mga tanim na bulaklak na ibebenta pa sana sa papalapit na Valentine's Day. Malaking tulong raw sana kung mayroong plastic greenhouse ang mga taniman doon. Yun nga lang, aabot daw sa 200,000 piso sa pagpapatayo nito. Umaabot po kami ng 3 degrees to -2 po. Iyon po ang naging problema natin, yung mga outside flowers at saka vegetables. Kaya para maibsan ang kalbaryo ng mga magsasaka, hatid natin ang food pack sa 4,000 individual sa bayan ng Atok at Bugyas. Lubos po kami nagpapasalamat sa tulong na inyong ipinamahagi at we are glad na isa yung barangay namin na napili na pamahagian ng relief goods. Espesyal sa akin ang buwang ito, mga kapuso. Dahil Pebrero noong taong 1996, sus, ang tagal, nang simulan ko po yung isang proyekto mula sa aking puso. Ang Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project ng GMA Kapuso Foundation. Minsan na rin kasi akong nangailangan ng maraming dugo. Kaya naunawaan ko po ang halaga ng bawat patak nito. Ngayon, 3 dekada ko nang nasasaksihan ang mga kwento ng kabayanihan at ang mga buhay na ating nadugtungan. Sa loob ng halos 3 dekada, mahigit 228,000 na pasyente na ang nadugtungan ang buhay dahil sa taunang Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project ng GMA Kapuso Foundation at Philippine Red Cross. Mula 1996 hanggang 2025, 78,491 units ng dugo na ang ating nakolekta o 35,320,950 milliliters. Katumbas yan ng 1,766 na galon ng tubig. Sino ba nangailan ng dugo? No, ito po yung mga may cancer, nagpapa-dialysis, may surgery, mga dengue patient natin. Sa ika-30 anibersaryo ng Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project, muli po namin kayong inaanyayahan na maging isang bayaning kapuso sa pamagitan ng pagbibigay ng dugo. Sa February 7, araw ng Sabado, simula alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi sa Ever Commonwealth. Pero bago mag-donate ng dugo, Kailangan po ay malakas at masigla ang ating katawan. Ang edad po ay dapat nasa 16 to 60 years old para sa mga first-timer blood donor natin. And yung mga regular blood donor, you can give blood until the age of 65 years old. And then, syempre, yung ating timbang, no, ay nasa 50 kilograms. Mga nagpa-tattoo, nagpa-ear pierce, yung mga nagpabunot ng ipin, buntis ng anak, at nagpa-opera. After 1 year, you can continue giving blood. kailangan ding may sapat na tulog at pahinga bago ang araw ng donation. Uminom ng maraming tubig,
iwasan ang alak at mga mamantikang pagkain. Kaya muli, save the date, mga kapuso, February 7, Sabado, maging isang bayaning kapuso. Doble ang pasanin ng isang anak sa San Pablo, Laguna nang hindi inaasahang ma-stroke ang kanyang ama noong nakaraang taon. Apektado ang pananalita at paglalakad ng kanyang tatay, kaya tinulungan sila ng GMA Kapuso Foundation sa gamutan. Makalipas ang 4 na buwan, kamusta na kaya ang mag-ama? Magmula nang makapagtapos si Jemarie, hangad niya na masuklian ang sakripisyo ng kanyang ama na si Eric. Nag-iisang anak si Jemarie, kaya't batid niya ang sakripisyo ng kanyang ama na katiwala sa bukid sa San Pablo sa Laguna. Madalas silang magsalo-salo ng kanyang pamilya at hindi mawawala ang mga sausawan na maaalat gaya ng bagoong, toyo at patis. Si Papa naman, pag walang ulam, ang ginagawa po niya is kanin, tapos lalagyan ng tubig, tapos lalagyan ng asin. Ganun po yung nakahiligan nila. Ngunit 2024, tila gumuho ang mundo ni Jemarie nang pumanaw ang ina dahil sa sakit na chronic kidney disease. Mayo noong nakaraang taon, natumba ang kanyang ama sa CR. Na-stroke na pala si Eric at ilang araw na malagi sa ICU. Sumailalim din siya sa gamutan at physical therapy. Medyo malaki yung bleed sa brain ni Eric. With rehab, nag-undergo siya ng physical therapy and continuous medications. Makalipas ang 4 na buwan, muli nating binisita si Eric sa kanilang bahay. Walang katumbas ang pasasalamat ni Jemarie na gumaling at muling nakapiling ang kanyang ama. Nakikita ko pag nga po siya yung naglalakad, ako yung natutuwa at sabi ko, talagang ang laki na ng improvement. Talagang may pag-asa. Pag po talaga sa Lord, talaga nagtiwala. Nagbawas na rin ng maaalat na pagkain si Eric at prioridad na ang masusustansyang pagkain. At sumasailalim pa rin sa therapy. Salamat, kapuso. Sa mga nais tumulong kay Eric, maaari po kayong magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card.